Hello guys, nandito na naman ako at eto, hindi natin pwedeng hindi flex itong House Bill na ito, ang panukalang batas na ito na isinusulong ni Kong Martin Romualdez at ni Kong Jude Asidre ng Tingog Party List. Alam niyo po kung bakit? Ito, yung tinatawag na Comprehensive Farmers Pension and Social Protection Act. Alam niyo guys, no? Ito kung ito'y maiisa batas, aba-aba, napakaganda nito at napakalaking pasalamat natin sa dalawang kongresistang ito. Bakit po? Ang makikinabang po nito ay ang ating mga farmers. Alam niyo po, hindi lingid sa ating kaalaman, no? Hindi na rito bago na ang ating mga farmers naman, marami sa kanila hindi naman gano'n kataas ang mga pinag-aralan at hindi sila nakakuha ng hindi sila nakapag-secure ng kanilang mga SSS or PhilHealth, 'di ba? Upang sa gano'n sa pag-edad nila ng 60 meron silang retirement pension man lang, no? Walang gano'n. Dahil siyempre nga naging magsasaka sila. Alam mo naman ang katotohanan sa ating bansa. Kumbaga, ngayon lang talaga, dalawang Marcos lang naman talaga ang tumutok sa pagsasaka. At salamat nga rin kay Senator Kiko kahit papano tinututukan na rin niya ang sektor ng agrikultura sapagkat ito ay matagal na panahon na napabayaan. Pero guys, ang batas na ito na isinusulong ay upang itong mga retirees natin na mga natapos na, mga umedad na ng mga 60 years old, magkaroon rin sila ng pensyon na nagkakahalaga ng at least 3,000 a month plus meron pa silang insurance. Insured rin sila, no? Ibig sabihin, ngayon pa lang bilang farmers, i-insured na sila sa mga insurance na magkakaroon sila ng mga benefit ng accidental and I think pati kasama na ang death. At ito ay sagot ng gobyerno, walang gagastusin dito ang mga farmers. Pero guys, ito ang coverage nitong sa pension, syempre, pag retire ka na, pag edad 60 years old ka na, or siguro kung kahit wala ka pang 60 years old, basta ikaw ay merong medical condition or mental impairment, nakalagay rito permanently or temporarily incapacitated for the performance of farm work in which she was habitually engaged. So, ibig sabihin, yun nga, kapag meron kang medyo incapacitated ka na o wala ka ng kakayanan na gawin pa yung mga pag-farming dahil na ang rason maybe accident or yun nga, mga sakit, magkakaroon ka ng automatic ng pensyon. So napakaganda nito guys, no, para sa ating mga magsasaka. At ito ay malaking tulong para sa kanila. Kaya kahit papano kung mag-retire na sila at hindi na kaya nila magsaka, may inaasahan silang kahit papano pambili-bili man lang ng mga kape at pagkain. Habang total libre naman sila sa ospital, libre na rin ang mga gamot ng PhilHealth, di ba? So napakaganda talaga. Alam nyo guys, ang programang ito ng Pangulo, no, synchronized at itong batas na inihahain ni Jude Asidre at ni Congressman Martin Romualdez synchronized rin dun sa plano na ipinatutupad ngayon ng Pangulo. Makikita nyo yung pagkakadugsong-dugsong, no? So talagang ang nakikinabang dito talagang yung ating mga nasa kapatid natin o mga kababayan natin na nasa laylayan ng lipunan at itong mga kapatid natin na mga magsasaka, di ba? So, kudos sa batas na ito So, Congress, nawa ay ipasa nyo na agad ito, i-fast track nyo na to, wag nyo na kayo magpa-tumpik-tumpik pa dyan. Mga ganitong batas ang kapakipakinabang, di ba? Ganitong batas ang mga nararapat talaga at magaganda para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Katulad na lang ng ginawang huli ni PBBM, di ba? Itong libreng kuryente para sa mga 4-piece natin. Although 4-piece pa lang yun, syempre naman, yung may kakayanan naman, magbayad naman para hindi naman mabangkorote ang ating gobyerno. Hindi lahat ay masyolda ng gobyerno. Ibig ko lang sabihin, ito ay malaking kapakinabangan na yung hindi kayang gawin ni Marco Beta na puro pangako lang, ayan na si PBBM na ang gumawa. Ngayon, may libreng bigas na pinakikinabangan na ng marami. Ngayong anihan, sa Metro Manila, hindi na mauubusan ng 20 pesos na bigas. So, ang laki ng pakinabang, no, para sa ating mga
kababayan. At ang tanong ko nga lagi, babalik tayo sa survey, teka, ito bang nakikinabang dito sa mga ito na survey? Habang si Inday Sayad pinagpipilitan ng survey firm na ang taas-taas ng hindi naman ng survey, hindi naman nagtatrabaho. Kaya tuloy ang sabi ng mga political analyst, pababa ng pababa si PBB. Paano pababa ng pababa? Ang sinusurvey naman ninyo ay mga talaga ba may sinusurvey kayo? Yun ang tanong, di ba? Hindi kayo tumitingin sa nangyayari. Ang dami na pong proyekto ng Pangulo. Ako nga, hindi na magkanda-agaga. Pag nakikita ko, naku, puro de. Mag-research na lang kayo. Pero congratulations sa 423,000 na nagkabahay na ala condominium mo. Karamihan sa mga bahay sa ninyo, ha? So, ang importante lang, ingatan, syempre. Dahil sarili na ninyo yan, ha? Sarili na ninyo. So, yun lang. Salamat kay Lacom Martin. Napakaganda nito. Kaya fineflex ko, ha? So, sa mga magsasaka natin dyan, eto, abangan na ninyo ito, ha? At ito ay talagang para sa inyo ang batas na ito. Nawa naman sa Kongreso, medyo bilis-bilisan at maipasa agad ito. Sigurado ako, pagdating sa Pangulo, perma na agad ito. No? Ang kukontra lang rito, asahan ninyo, pag ang deliberation nito, kung sino magiging counterpart nito sa Senado, kukontrahin nito ni Marco Beta. Nung mga chinador na yan. At si Cayetano, naku, puro de. Siyempre, hindi sila ang bida, kukontrahin. Tapos ang may akda pa si Congressman Martin Romualdez, tapos co-author si Jude Asidre, naku, puro de. Walang pakialam yung mga yan. Basta galit sila, talaga walang pakialam yung mga yan. Mga hinayupak yan, Diba? So yun lang, sa mga bobong didilis at may sayad, ang tatay nyo ay karton. Natili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!